Magsitayo po ang lahat. Darating ang Ating papasinayaan ang liturhiya ng mga talata sa pagdiriwang ng simbang gabi. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, habang papalapit na ang pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon, ating pinalalalim ang ating pagkilala sa Kanya sa mga pangalang ibinigay sa Kanya sa banal na kasulatan. Ang mga talatang o antiphons ay mga pangalang bigay sa Mesiyas na nababalot sa misteryo ng ganap na pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Sa ating pagninilay sa mga ito, bawat araw ng ating simbang gabi, hilingin natin ang mas malalim na pagkilala kay Hesukristo na Panginoon nating darating. Ang ikatlong araw, Oradix Hese. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, lilitaw ang isang hari mula sa angkan ni Hesi, at ito ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bansa'y tutungo sa banal na lungsod upang siya'y parangalan. Sa araw na iyon, muling kikilos ang Panginoon upang pauwiin ang mga nalabi sa kanyang bayan na mga bihag sa Assyria, sa Ehipto, sa Patros, sa Ethiopia, sa Ilam, sa Sinar, sa Hamat at sa mga pulo sa karagatan. Magbibigay siya ng isang palatandaan sa mga bansa at titipunin niya ang mga anak ni na Israel at Huda na itinapon sa ibang lupain. Pauuwiin ang mga nangalat na anak ni Huda mula sa 4 na sulok ng daigdig. Mapapawi na ang pagkainggit ng Israel at mapuputol na ang pagkamarahas ng Huda. Hindi maninibugho ang Israel sa Huda at hindi kakalabanin ng Huda ang Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Panginoong Hesus, mabungang sanga ng puno ni Hese, halina at pumarito sa aming piling. Halina, Hesus, halina. Halina tangkay ni Hese, sa kaaway iligtas mo kami. Sa kuko ng impyerno, mga anak mo'y ilayo. Magdiwang na, Emmanuel, ay darating o Israel. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Maghanda, darating ang Panginoon. Ituwid natin ang ating buhay.
kaligtasan, dulot sa sanlibutan, ang Diyos, salitang naging tao. Salubungin ng buong pagmamahal, Panginoon, may likha sa ating buhay, sa ating puso tanggaping manunubos ang Diyos, salitang naging tao. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Welcome po mga kapatid sa ating ika-4 na araw ng simbang gabi. Sa araw na ito, marinig natin ang tapat na panalangin sa Diyos ng mag-asawang Zacarias at Elizabeth. Hiniling nila na sila'y magkaroon ng isang anak. Tumanda na lamang si Elizabeth at batid ni Zacarias na siya'y baog. Kaya naman, noong magpakita ang anghel ng Panginoon kay Zacarias at sinabing siya'y magkakaanak, hindi siya kaagad naniwala. Ngunit sila'y biniyayaan ng anak. Tinawag nila itong Juan o Yohanan, nang ibig sabihin, ang Diyos ay mapagpala. Mga kapatid, totoong mapagpala ang Diyos. Sinugo niya si Juan upang ibalita ang tuwa at galak ng ating kaligtasan ay tunay na nalalapit na. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na Berhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ng lubos na pananalig
at may pagdiwang namin ng may di nagmamaliw na pag-ibig sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Sora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung ipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya, ni hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan niyang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa walang akong inaasahan, mag-ingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy, sinasambit ang gawa mong hinahangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Halina tangkay ni Hesen, sa kaaway iligtas mo kami. Sa kuko ng impyerno, mga anak mo'y ilayo. Magdiwang na, Emmanuel, ay darating, o Israel. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Ang banal na ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ngalan ay Zacarias sa pangkat ni Abias. Siya ay mula rin sa lipi ni Aaron at ang kanyang asawang si Elizabeth. Sila'y kapwa kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay na ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matatanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanungkulan noon. Siya ay naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran, ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya si Zacarias ay pumasok sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nanalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sinusunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias na sinidlan ng matinding takot nang makita niya ang anghel. Ngunit sinabi ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki. Juan ang ipangalan mo sa kaniya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaganda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko matitiyak na ito'y mangyayari? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balita na sinabi ko na sa iyo. Ngayon, ikaw ay mabibingi at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantalang naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao, at sila'y nagtaka kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas ni Zacarias, hindi na siya makapagsalita. Mga sinyas na lamang ang kanyang ginagamit. Kaya napagtanto ng mga tao na siya ay nakakita ng pangitain at siya ay nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, si Zacarias ay umuwi na. Hindi nga nagtagal at si Elizabeth ay naglihi at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Sinabi ni Elizabeth, "Ngayon ako'y nilingap ng Panginoon. Ang lahat ng ito ay ginawa niya upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po, mga kapatid, sa ika-4 na araw na ito
ng ating simbang gabi. Kung atin pong titingnan o suriin ang Ebanghelyo, ang tema na nakapaloob dito ay kalugod-lugod sa paningin ang namumuhay sa tuntunin ng Diyos. Ilang taon na ang nakaraan, may isang video sa YouTube na nagpatanyag kay Lola Severa. Si Lola Severa ay isang pulubi na araw-araw ay nagtutulak ng kanyang kariton at nabubuhay sa anumang ibigay ng sinumang makapansin sa kanya sa daan. Sa loob ng ilang araw, parang isang matinding virus sa Facebook ang nasabing video na naglalarawan kay Lola Severa. Tunay na kalugod-lugod sa paningin, bagamat nakapanlulumong isipin at pagninilay-nilayan. Ilang libo kayang Lola Severa ang naglipana sa mga lansangan na tulad niya ay kailangang hindi lamang kaawaan, bagkos tutulungan. Ilan kaya ang mga matatanda na dapat sana ay nagpapalubog na lamang ng kanilang araw sa katahimikan, ngunit pinababayaan ng kanilang sariling pamilya. Ilang matanda na kaya na dapat ang namamahinga na lamang, ngunit kumakayod pa rin sa bawat araw na ginawa ng Diyos. Nakapanlulumong isipin, mga kapatid, nakakatakot mabatid at malaman natin. Ang katotohanan kung minsan ay hindi lang masakit, kundi mapanuot at mapagsuri. At tumitimo, hindi lang sa puso, kundi pati sa kalamnan ng taong handang humarap sa kung ano ang totoo. Yes, my dear friends, the truth hurts, but it makes us free. Ika nga. Panalangin ko na ang bayan natin ay makapansin hindi lamang kay Lola Severa, kundi pati sa lahat na kinakatawan ng kahinaan, kawalang kaya at kasalatan katulad ni Lola Severa. Tumbukin natin agad ang masakit na katotohanan. Meron dalawang uri ng tao na mahihina, walang kaya, walang kalaban-laban sa mga matitikas, malalakas, at mga matitipuno na hindi pumapansin sa tunay na kahalagahan ng tao. Sino sila? Sila itong mga matatanda, katulad ni Lola Severa. At siyempre ang mga bata, lalo na po yung hindi pa isinilang, yung nasa sinapupunan pa ng kanyang ina. Pero mga kapatid, tingnan muna natin ang kwento sa Ebanghelyong binasa ngayon. Dito ay tinutumbok ang dalawang matanda na nagpapalubog na lamang ng kanilang araw, si Zacarias at si Elizabeth. Dapat sa dalawang matandang ito, sila'y nakaupo na lamang sa tumba-tumba habang nanunood sa pagdaloy ng panahon at mga nagaganap sa kanilang kapaligiran. Dapat sa kanilang katandaan, wala na silang inaalaala o pinoproblema. At dapat wala na silang alagaan pa at pananagutan sa kanilang buhay
katandaan. Subalit, ibahin natin ang mga taong kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ibahin natin ang mga taong may takot sa Diyos. Ibahin natin ang dalawang matandang ito na may tunay na pinagkatandaan at tunay na may pananagutan. Bagamat sila ay matatanda na, sila ay may dangal at pananagutan, may pinaghawakan, may tinutupad at pinaglilingkuran, may pagpapahalaga na pinangangalagaan. Dalawa silang matanda na hindi lang matandang walang silbi. At ayon kay San Lucas, hindi lamang sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, kundi namuhay sila ayon sa mga utos at tuntunin ng Diyos. At ito mga kapatid ay hindi lamang po isang press release o pakawalang scoop sa media. Hindi lamang po ito isang viral video na itinitanghal at nakilala ng madlang tao. Tingnan natin kung ano ang kanilang ginagawa. Sila ay inatangan ng Diyos ng isang pananagutan. Si Elizabeth ay naglihi sa kabila ng kanyang katandaan. Si Zacarias naman ay naging abala sa kabila ng kanyang kahinaan. Sa kabila ng kanilang katandaan, sila ay muling tinawagan ng Diyos. Muli pang inaasahan at muli pang inatangan ng pananagutan ang maging ama at ina ni San Juan Bautista. Paano na lang ang kanilang retirement? Paano na lang ang kanilang naipong pera sa bangko? Paano na lang ang kanilang pangarap na makabili ng condominium o isang rest house sa Boracay o kaya sa Palawan? Paano na lang ang inaasam-asam nilang joys of life? Ngayong sila ay retired na. Ngunit, inatangan pa rin ng Diyos ng pagpapahalaga sa buhay. Paano na lamang ang pag-aalaga ng bagong asungot sa buhay nila? Paano kaya nila itataguyod ang isang bata na kailangang pasusuhin, kailangang arugain, kailangang damitan, pakainin, at papag-aralin? Ang lahat ng mga tanong na ito, mga kapatid, ay hindi biro. Ang mga pangambang ito ay walang iniwan sa pangamba ngayon ng mga tao. Lalo na sa panahong ito ng pandemic, kung kaya't sang-ayon sila, nakitlin o patayin ang bawat buhay na nabubuhay sa sinapupunan. Sobrang dami na raw ng tao. Sobrang dami na raw ang mahihirap. Sobrang dami na raw ang nag-aagawan sa yaman ng mundo. At dapat lamang po, pigilin na ang tao sa pag-aanak at pagpaparami. Kaya po, okay na lang ang lahat. Okay na ang mga extrajudicial killings. Okay na ang abortion. Okay na ang divorce. Okay na ang euthanasia or mercy killing. Okay na ang same-sex marriage dahil pwede nang magsama kahit hindi manganganak. Isipin natin, mga kapatid, sandali. Kung si Zacarias kaya ay nakinig sa Senate or Congress investigation o nakikinig sa mga balimbing na mga congressmen at mga senators o sa mga madadamot at masisibang makapangyarihan na ayaw ibahagi ang kanilang yaman o mga nakaw na yaman, matutuloy kaya ang drama ng kaligtasan? May dahilan pa kaya tayo
na magtipon tuwing simbang gabi at patuloy na umaasa? Mga kapatid, dalawang bagay ang malinaw na leksyon, hatid ng matandang tulad ni Lola Severa, Zacarias at Elizabeth, at ng mga batang musmos o mga batang nabuo pa lamang sa sinapupunan. Sila po ay pawang mahalaga sa Diyos. Kalugod-lugod sila sa paningin ng Diyos. Ngunit may ikalawang dapat tayong bigyang pansin. Hindi po sapat ang pakyut natin. Hindi po sapat ang puro forma lang at grandstanding tuwing Senate or Congress investigation o kampanya tuwing eleksyon. Hindi sapat na kalugod-lugod tayo sa paningin ng tao. Ang pinakamarapat at dapat, tayo ay dapat kalugod-lugod sa mata ng Diyos. At higit sa lahat, tulad ni Zacarias at Elizabeth, sa kabila ng katandaan, ay nagsikap at nakipagtulungan pa sa Diyos at namuhay ayon sa mga utos at tuntunin na nagmumula sa Panginoon. Ito dapat, mga kapatid. Kaya halina, mga bata pa man, umatanda na, musmus pa man, uugod-ugod na tulad ni Lola Severa, ang lahat ay tinatawagan sa buhay na mahalaga at hindi matutumbasan ng anumang makamundong bagay na labag sa utos at tuntunin mula sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa pagninilay-nilay natin sa ika-4 na araw na ito ng ating simbang gabi, harinawa sa araw-araw nating pamumuhay, tayo ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at maging kaaya-aya ang ating mga ginagawa na talagang sumusunod sa utos ng Diyos. Amen. God bless us always. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hindi madadaig sa kagandahang loob ang Diyos. Sa takdang panahon, ipagkakaloob niya ang mga hangarin ng kanyang bayan. Ang ating tutugon, Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Kahit sa gitna ng mga pag-aalinlangan, naway patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, ang mga magulang, naway tanggapin ang mga supling ng may pagmamahal at pananagutan. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Sa mga kabataan, naway maraming bukas palad na tumugon sa panawagan sa pagpapari at buhay na nakatalaga sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway pagalingin ng Panginoon at mga nasa bingit ng kamatayan ay magkaroon ng kapanatagan. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas natin ngayon sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga pansariling mga kahilingan o intensyon. O mga pangyarihang Diyos Ama,
puspusin mo kami ng Espiritu, nang sa gayon ay salubungin namin ang aming tagapagligtas na may galak at sigla. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo upang itong ating banal na sakripisyo ay kalulugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang manaming lumikha, tungayan mo ang mga nakahain sa dambana, itong aming abang nakayanan, at magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinulot ng iyong kapangyarihan. Kasama, sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang mga pangyarihan, tunay marapat, ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristong Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kaniya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya pinanabikan ng mahal na Berhen na kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong aming pinagandaan ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami na nabig at nalanging lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Amang banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at nagtanang kaparian. Alalahanin mo, Panginoon, ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, at ang lahat ng mga pumanaw na patuloyin mo sa iyong kariang walang hanggan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos at ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, aming mahal na patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak at aming Panginoong sa Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mabathalang aral, buong pag-ibig at lakas loob nating ipahayag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Panginoon, iniling namin, iadya kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas kami sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikhan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tungayan mong aming panampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ang poong Jesus Nazareno, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang lahat na inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Sa sandali ng kasayan, panahon ng kasaganahan, ika'y pinasasalamatan. Biyayang dulot mo'y walang hanggan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Sa sandali ng kasawian, panahon ng kahirapan, ika'y aming tinatawagan. Poon kami, wag mong pabayaan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Panginoon, sa pagbalik mo, kaming iyong bayan ay daratnan mo. May pananalig tapat sa'yo, sinisikap sundin ang loob mo. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na.
sa sandali ng kasawian, panahon ng kahirapan. Ika'y aming tinatawagan, poon kami wag mong pabayaan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Pangako mo'y tupdin mo na. Magsitayo po ang lahat. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan, na no'y ika'y narito pa sa daigdig. Marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamalmahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na diyan sa langit, na nalig kaming ang iyong pamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at ng iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo kami upang kami may adya sa salot na COVID-19 at mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo kami upang kami may adya sa salot na COVID-19 at mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo kami upang kami may adya sa salot na COVID-19 at mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapagandaan naming tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manunubos na mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas ng mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong mga anak na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga daladalahang, mga imahin, mga dasalan at iba pa. Sa pamagitan na iyong bendisyon, naway maalaala ng lahat ng mga binyagan ang pangako na ikaw ay ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Iyoko ang inyong mga ulo upang mabasbasan tayo ng mahal na Berheng Maria. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niyo mula sa mahal na Berhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Berhen na nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Berheng Maria, upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na